Good morning. Meron po tayo ngayon na devotion patungkol po sa healing. Maraming klaseng healing. Mayroong physical, emotional, relational, social, and individual healing. At mayroong physical yung minsan sa financial and as well as all aspects of life kailangan ng healing. At ngayon po, meron po kung kukulang ako ng tubig, tayo po manalangin para po dito. Healing of relationships as well as sickness and diseases. May nagtanong, does Jesus heal until now? Yes. Definitely, Jesus heals. And marami pong testimony ang church na to. Ako pa lang, may sakit, gumaling. If He can do it to me, He can do it to you. If He can do it to others, He can do it also to you. Kung naalala nyo ang Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ibig sabihin, unang gagamot siya nung panahon nung siya ay nasa lifetime niya ng 33 years, at siya'y nabuhay muli at nananampalataya kayo na nangyari yun, yung sinasabi ni Pablo sa mga Hebrews na He is the same yesterday, today, and forever, ay totoo. Ibig sabihin, kung meron kayong hinihingi ng pagpapagaling, gagaling kayo. I can see someone is sick. Mga 4 sila may sakit. The only thing na may tutulong ko sa inyo ngayon, ay prayer. Healing from the Lord. Lord, give them an expectant heart with faith. Kung ano man ang karamdaman, sakit at karamdaman nila. Lungs, heart, blood, pancreas, liver, stomach, intestinal, large or small, urinary bladder, kidney, pagalingin mo sila ngayon sa pangalan ni Jesus. Unless they do not believe, they will not be healed in Jesus Christ's name. Sabi niya rin sa 1 Peter chapter 2 verse 24, by His wound you have been healed. We are healed dahil nung pinako sa krus ng Calvary at meron siya mga sugat-sugat, gagaling din tayo in Jesus Christ's name. Sa practice ng mga apostles, nagpapadala ang Lord ng kanyang mga lingkod. Sabi dito, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them. And the prayer offered in faith will make the sick person well. This was the early church practice. Minsan, sa pagpe-pray pa lang, gagaling na sila. Sa Jeremiah chapter 17 verse 14, sabi ng prophet, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. So it all begins when we want to praise God. What is the purpose of praising God? Acknowledging His glory, acknowledging what He has done. Yun lang po ang ating devotion. Sa experience ko po, nakikialam ang Diyos sa pagpapagaling. Ako po ay candidate for triple bypass, hindi naman ako bypass, ayaw po. Pangalawa, hiningi ko kay Lord yan. Binigay naman. At miraculously, yung heart valves ko naging clear. Isa na lang ang natirang barado, pero unti-unting may nababago. Minsan biglaan. Sabi nga si Apostle Paul nga, hindi naman pinagaling kasi depende rin sa kalooban ng Lord. Pagkakaya mo, hindi naman niya bibigay sa iyo lahat ng pagpapagaling. Depende sa iyo. Pero wala pa ako nakita gano'n. Ang isang evidence niyan ay sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to
to 9. Merong thorn of the flesh. May cataract si Apostol Pablo. Pero hindi pinagaling. Bakit? Kasi sabi ng Lord, sufficient na. At merong final healing ng mga bansa. Sa Revelations 21 verse 4. God is a healer. Sa mga taga-subaybay na naririto ngayon at darating pa, I bless all of you followers. Yung totoong followers ng mga video na naririto, may pagpapagaling. I heal in the name of Jesus Christ. Financial healing sa bawat isa na humihingi ngayon ng tulong sa iyo, Panginoon. Tayo manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus, I call for manifestation of all the prayer requests that are under your throne, Lord Jesus Christ. Father, be glorified. Seal this prayer with the blood of Jesus Christ. And I know, Lord, someone is getting his or her miracle. Someone is getting her miracle. Someone is getting his or her miracle. And sometimes, Lord, beyond our thinking, beyond our idea and concept, beyond our ability, someone is healed. Someone is provided for. You are the great provider, the great healer, the great promoter, the great protector. I declare healing of sickness and diseases. I declare provision. Someone will have money in her account. I declare progress. There will be improvement in life. I declare protection. And I declare, Lord, I declare spirit of faith, spirit of healing, spirit of believing the word of God. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Ating awitin ang lumang kanta, that God is a healer, para meron tayong tiyak na resulta sa iyong pagpapagaling. Kung ikaw ay may sakit ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa ospital, kung ikaw ngayon ay nagpapakonsulta, kung ikaw ay nagpapacheck up, merong isang sakit o dalawang sakit, lagi mong iisipin, may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may lilinggin ang
ang Diyos. Alam kong papakinggan ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako sa Kanya'y maglingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Mga kapatid, mayroong mga instances. Naranasan niyo ba yun? Gusto mong tumulong, hindi mo matulungan. Ang turo ng Biblia, ipanalangin sila. Parang may mga instances sa Biblia na walang magawa ang iba. Pero kung magre-rely ka sa sarili mo, talagang wala kang magagawa. Pero ako'y nananawagan sa mga kasama natin. Ito na yung panahon ng mahigpit na kapit sa Diyos. Well, pwede mo sabihin well off ka ngayon, pero hindi mo alam, baka bukas hindi. Make the most of it in having what we call financial investment sa Panginoon. Yun lang po. Kaya I would like to
call upon the name of the Lord, sinagot na po ang panalangin, there will be miracles na mangyayari today. Sana po maunawaan nyo yung sinabi ko. Lahat ng followers na totoong nagfo-follow sa akin, binibless ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu kay Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless.